Kung si Tingog Party List Representative Jude Asidre ang tatanungin, dapat ipaubaya na sa Office of the Ombudsman ang pag-iimbestiga sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto kontrabahan ng gobyerno. Kaya nagtataka ito sa timing ng pagbuo ng isang subcommittee ng Senate Blue Ribbon para ipagpatuloy ang mga pagdinig kaugnay ng katiwalian sa flood control projects. Tanong ng kongresista, bakit pinipilit na gawin ito ngayon sa gitna ng napipintong pagsimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? The process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Noong May 29, araw ng Biyernes, inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagbuo ng isang Blue Ribbon Subcommittee na magpapatuloy sa investigasyon ng Senado sa mga katiwalian sa flood control projects. Ang mangunguna sa investigasyon ay si Senator Rodante Marcoleta, isa sa Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, at ngayong linggo, posibleng isagawa na ang mga pagdinig. And Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Samantala, para naman kay Octa Research President at UP Political Science Department Professor Ranjit Rai, kailangang maisagawa ng maayos ang impeachment trial. Giit nito, bukod sa labanan ng ebidensya, labanan din ito ng naratibo o bersyon o interpretasyon ng mga pangyayari na nais ipaunawa sa mga tao. In the end, so ang sabi nga namin sa Octa, yung impeachment is not just a constitutional process na kailangan maganap, conversion process din po siya, parang religious process. Kasi either mako-convince ka or hindi, no? And that's also why it has to move forward. At sana maging tapat, maging maayos sa Senado. Batay sa mga ulat, sa July 6 na posibleng mag-umpisa ang paglilitis ng Senate Impeachment Court kay VP Duterte. Rosa Lico, sumahataw sa balita ngayon.